Teofimo Lopez, baka raw bakante na ang kanyang WBO Super Lightweight belt dahil aakyat na ito sa 147 pounds. Hinahamon ni Lopez si Terence Bud Crawford pero umakyat na si Crawford sa 154 pounds. Kung sakaling ituloy ni Lopez ang plano sa 147, sino kaya ang maganda kalaban dyan? Isa lang ang tingin kong swabing laban dyan mga tol kontra Jaron Butch Ennis. Kung ibabakante ni Lopez ang kanyang WBO, paglalabanan na ito ng number 1 at number 2, si Arnold Barboza Jr. versus Jack Catterall. Yan po ang dalawang maglalaban for vacant belt. Pero hindi pa sigurado kung magbakante ng titulo si Lopez o makipag-unification pa sa ibang champion. Sa ngayon, hawak ni Teofimo Lopez ang The Ring belt. Number 1 si Devin Haney sa Ring Magazine, number 2 si Ramirez, number 3 si Liam Paro, number 4 si Jack Catterall. Yan ang top 5 natin sa Super Lightweight Division. Sa ngayon mga tol, bakante na po ang WBC sa Super Lightweight. Matatandaan na hawak ni Devin Haney ito pero bakante na sa ngayon. Ibig sabihin wala na pong hawak na titulo si Devin Boy Haney. Hawak naman ni Jose Valenzuela ang WBA at hawak ni Ismael Barroso ang interim WBA. Number 3 naman si Isaac Pitbull Cruz sa ranking. So maganda kung magkaroon ng rematch si Jose Valenzuela at Isaac Pitbull Cruz. Sa ibang banda naman, Bernard Hopkins. Kailangan daw ni Ryan Garcia ng isang tune-up bago lumaban sa malupit. Pwede nang bumalik si Ryan Garcia sa April 2025 matapos ang isang taong suspension. So bago daw lumaban si Ryan sa mga champion, kailangan muna ng tune-up. Hindi pwedeng lalaban agad sa malupit tulad ni Teofimo Lopez. Baka mapurnada pa ang plano nila kay Ryan. Sino kaya maganda i-tune up kay Ryan Garcia? Sinabi pa naman ni De La Hoya gusto niya ikasa ang Ryan versus Teofimo Lopez. Pero bago mangyari yan, kailangan muna ni Ryan ng pampainit. Baka kinalawang na ang left hook ni Ryan Garcia. Hindi biro kalaban si Teofimo Lopez, hindi pwedeng sagupain kaagad yan. Sa ibang banda naman, Timothy Bradley, dapat daw panalo sana si Devin Haney kay Ryan Garcia kung hindi ito bumagsak. Kung sa palitan daw ng suntok at puntos, mas lamang daw si Devin Haney. Sabi nga ni Bradley, he was winning most of the exchange in the fight. He was jobbing, he was moving, looking good. But he kept dropping that right hand. Ryan is extremely gifted at shooting that left hook. He shoot it out of nowhere. It's automatic for him. Kung hindi lang daw mababa ang depensa ni Devin Haney, lalo na yung right hand niya, posible daw na nanalo sana kay Ryan Garcia. Mabilis daw kasi ang left hook ni Ryan at hindi makita. Automatic daw kasi na bumabato ang left hook ni Ryan kahit anong sitwasyon. Kaya malaki raw ang pagkakamali ni Devin Haney na ibaba ang depensa. Hindi raw sinanay ni Devin Haney ang pagdepensa sa left hook. Kaya maraming beses itong bumagsak. Kung magkaroon nga daw ng rematch mga tol, kung maayos ni Devin Haney ang pagkakamali sa unang laban at hindi nahayaan si Ryan Garcia na maipatama ang left hook, malaki raw ang posibilidad na manalo si Devin Haney via decision. So abangan natin mga tol kung magkakaroon pa ito ng rematch. Nagsimula nang mag-training itong si Devin Haney. Pero ang target ngayon ni Haney itong si Jack Catterall.